And with regards to that po, nais ko po ang bawat isa ay tumayo. Ayan, nahanap na po ba? Nahanap, yan. As we read the word po, let us all stand. If you have your Bibles with you, pwede po kayong maibukas sa atin sa Leviticus chapter 20, verse 7 to 8. If you have your Bibles with you. Ayan, ang liit. Pero mababasa naman po natin. Sabay-sabay po nating basahin yung nasa screen. 1, 2, 3, go. Consecrate yourselves, therefore, and be holy, for I am the Lord your God. Keep my statutes and do them. I am the Lord who sanctifies you. And the Lord bless the reading of His word. Tayo po, pwede nang umupo. Ayan. So, may konting background lamang po at this time. Yan. Ito pong scripture na ito po yung warning sa mga Israelites at that time. So, Israelites are warned against the customs of the world. Ano po ba yung mga practices dyan na ginagawa ng ibang tao nung time na yan? So, ang ginagawa po nila ay they were worshiping idols. May iba pong mga Diyos at that time. And offering children to idols. Hindi naman po siguro ginagawa natin yan ngayon. No? Pero at that time talagang common po yung bloodshed, common po yung mga detestable na bagay. Ano pa po? Yung mga having detestable sexual relations. Pag binasa niyo po yung Leviticus 20 and yung mga previous na mga verses, nakasulat po dyan yung iba't ibang klaseng specific na mga bagay na detestable sa harap ng Panginoon. All kinds of wickedness are present nung time na yan. Kaya po, sinasabi po dito sa verse na ito is to consecrate yourselves dahil holy po ang Diyos natin. And sa panahon po natin, it's still happening. And it's even getting worse. So, narinig niyo na po yung word na normalize. Narinig niyo po siya madalas, di ba? Kasi po, the world wants to normalize what is wicked before the Lord. Dati, yung mga rainbow community, kilala niyo po sila. Dati po, yan ay taboo. Dati yan ay hindi accepted. But now, this is normalized. Kasing lifestyle nila ay dapat daw tanggapin. Pero sa mata ng Diyos, hindi po siya dapat nino-normalize. And marami pa pong bagay. Dito sa bansang ito, legal yung maraming mga substances. Sa lugar natin, tukhang ka na. Paktay ka na pagka kinabukasan. Dito po, nino-normalize ang mga ganyang bagay. Dito po, normal yung, ano pa ba yung mga normal dito? Yung divorce, di ba? Ano yan, legal yan dito. In our country, hindi po siya normal. And marami pa pong bagay. Huwag na po tayong magulat isang araw because in most universities, I think, ini-include po nila yung mga gender inclusivity ba, or whatever. Ayan, so yung mga bagay na yon na dating hindi normal. Dati kapag ang lalaki ay medyo mapula ang labi, iba na yung tawag sa'yo eh. Ngayon ay normal yan. Pag nag-crossdress ka, normal yan. Walang problema dyan. And nakakatakot. But we are aware of these things. Dahil tayo po ay meron pong fear of the Lord. So, didiretso na po tayo sa ating first question. And ang tanong po is, what is consecration? Ayan. Yan. What is consecration po? So, meron dalang dalawang meanings galing po sa dalawang sources natin from Merriam-Webster, yes, Merriam-Webster, and Britannica.com. So, consecrate as in to dedicate, to keep or intend for a special purpose. May specific kang paggagamitan. Meron kang sole purpose. Yun ang sinasabi. To dedicate. So talagang talagang prepare. And consecration, an act by which a person or a thing is separated from secular. Dictionary po ang nag-define nito. Separated from secular or profane use and dedicated permanently to the sacred by prayers, rites, and ceremonies. So ito po ay definition galing sa mga dictionaries. And mapapansin po natin, separated from secular. Talagang wala na po tayong business sa mundong ito. Wala na po tayo dapat connection sa mundong ito. I'm not saying na putuli. Huwag na tayo magtrabaho, wala naman tayong ganun. Mamamatay tayo niyan. Well, ang ibig sabihin po nito, lahat po ng bagay na meron sa mundong ito ay temporary.
temporary and pinahiram ng Diyos. But if it defiles our spirit, if it defiles our lifestyle, wag po nating gawin. Wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Yan. Sabi nung isang presidente dati. Yan. So, ganun din. Pag tayo po ay masyadong involved sa mga kamunduhan, masisira po ang buhay natin. Ayan. So, who can be consecrated? Yan. Mabilis lamang po ito. Sino po ang pwede? Those who desire to be identified with Christ. Do we desire to be identified with Christ? Amen. Sabi po ng Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live. So yun po pala yung pinakamahalagang part doon. Pag tayo tinanggap natin si Jesus, hindi lang natin siya sinabi, but I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. May identity ka na. Once you accepted Jesus, may identity ka na. You belong. Naaalala niyo po ba yung mga ID niyo sa school? Yan, yung mga itsura natin. Pag nakita natin yung ID natin sa school, tao ba to? Ganyan. Ako to? Parang mas matanda ako dati. Ganun yung mga itsura natin. Your identity in school represents na ikaw ay galing sa gantong university. Yan. So, ako po ay graduate ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. May ID ako ng PLM. Pag ako'y nagpunta sa ibang lugar at nakita po yung ID ko, alam nila, ay, taga-PLM yan. May uniform, ganyan, kumpleto. Yun po yung pagkaakilanlan. Yung surname ng mga tatay natin na hinihiram natin. Kaya pagka, dati, nung medyo mabait-bait pa po ako, ay, anak ni Pastor Paul yun ah. Ba't nandun? Anak ni Pastor Paul yun ah. May identity. Nagre-reflect sa tatay ko. Ang bait-bait ng anak ni Pastor. Ang cute-cute talaga. May identity po. And when we are identified with Christ, may mga ibang tao na pwede magsabi, di ba Christian yun? Ang cute-cute naman niya. Ganon din po. Even our nationality is an identity. Pag tayo po nakakita ng half Pinoy, kahit 1/8 Pinoy lang yan, nanalo sa singing contest, ay Pinoy yan, proud to be Pinoy. Nanalo sa singing contest, 1/8 lang yung pagka-Pinoy. Tapos nung nag-DNA, hindi pa. Diba? Yung nationality natin, it also represents our identity. Napakaraming bagay. And the main point is, kung tayo po ay identified with Christ, kailangan yung identity na ipinapakita natin ay Christ-like. So, yun po. Pangalawa, those who desire to be used by God, marami po ang nais magpagamit sa Diyos. Marami po ang nais na ibigay ang kanilang buhay para magamit sa ministering ito. Sa 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. So, ano po yung parang literal na illustration dito? Pag meron po kayong gamit sa kusina, hindi yun pwedeng panligo. Try niyo po maligo gamit yung shanse. Try niyo po maligo gamit yung kawali. Hindi po yun dun eh. It is used for the kitchen. At ang pangligo ay mga bagay lang na pangligo. And it is the same with us. If we are consecrated to be used by God only in the ministry, don't desire na makita pa sa mundo. Mahirap, sa totoo lang po. And one time I asked this nung nagkaroon po ng BESMI, nagkaroon po dito ng BESMI sa Calgary, and then si Brother Marlon Oliveros po ay nasa sasakyan na nung pauwi kami. Tinanong ko siya, Kuya, anong masasabi mo sa mga music ministers na tumutugtog sa labas and stuff? Ayan. So, it's another side of the story. So, kung gusto niyo pong malaman yung sagot niya, mamaya dun tayo sa kapihan. Pero, ang pinaka-point po dito is, hindi ka iinom sa poso na dinadaluyan din ng maduming tubig. Kung iinom ka sa poso na malinis, hindi ka rin sasalok dun sa poso na madumi yung tubig. So, iisa lang dapat. Kung pangmalinis, dun ka lang sa pangmalinis. Anyway, so those who follow the desires of their flesh can't be used by God. Mahirap po. Kasi magtatalo eh. Ito pong mga bagay na ginagawa natin, this is spiritual. Yung pagtugtog, yung pagtayo dito, pag-exhort, these are all spiritual things done in the flesh dahil tayo yung mga fleshly beings. But, dahil tayo spiritual beings, we do not have any business with fleshly things. So, yung ating pagtugtog, kadalasan, nakakatempt. Yung pagtayo dito, nakakatempt.
napairali ng sarili. Kasi matalino ako. Marami akong alam. Ipapaalam ko sa inyo. Ano naman sa inyo, di ba? Minsan ganun. People don't care how much you know until they know how much you care. Di ko maalala kung sino nagsabi nun. But yun yung sabi ko sa quote, people don't care how much you know until they know how much you care. And sa atin pong buhay, kaya po tayo nakakatayo dahil pinipili po natin na sundin ang Diyos. Otherwise, if we just rely on our own strength, hindi po natin kakayanin na tumayo. So, pupunta na po tayo dito sa 5 bagay. Why is consecration necessary? Ayan. So, every January po, kung mapapansin po natin, marami tayong mga consecration. And on the last Sunday po, meron tayong anointing of oil service. So, I request everyone na kung hindi po kayo nakahabol dun sa aming fasting, may 21 days fasting po kasi na ginanap. So, if you are still hesitant, ito po yung encouragement natin. Meron pa po kayong 7 days. 7 days ba? Starting today until Saturday next week para po mag-fast. 1 meal a day lang naman po. Hindi naman po, kung kaya niyo po mag-absolute, why not? Baka third day pa lang, tumatagos na kayo sa pader. So, kung ano lang po yung kaya, absolute or kung ano pong conviction ng Lord sa inyo, so, ang kailangan lang po is magkaroon tayo talaga ng time to fast dahil napaka-importante po nito. At anointing of oil po ang ating Sunday next week. Ayan. So, unang point po, why is consecration necessary? That we may be identified as God's own people. Bakit po dinidiinan yung identity? Sa panahon po ngayon, ninanakaw ang identity ng tao. Yung mga kabataan, in general, gusto nilang magpasa ng batas wherein a child will not be able to choose his or her gender until 17 siya. At siya po yung mamimili kung ano yung gusto niya. Nakakatakot. Paano ba siya bibigyan ng passport? Anong nakalagay doon? Gender until 17. Mga ganun. Mahirap po. And ito po yung ninanakaw. Pag pumunta po ay sa university, sinasabi nila, there are 12 genders daw. 12 genders. Pero pag gender reveal, 2 lang yung pwede. So, di ba? Sobrang twisted ng mundong ito. Ninanakaw ng mundo ang identity ng mga tao. So, sabi po ng 1 Peter 2, chapter 9, verse 10, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Ganda painggan. But now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Importante po yung part na yun, na now you are God's people. Kasi madaling sabihin, but to act like God's people is a different story. Napakahirap magpaka-Kristiyano. Madaling sabihin, Christian ako, kasi Christian ang pangalan ko. Christian ako, kasi umattend ako sa JIL. Ganda! Congratulations! But your life matters more before God. Hindi yung label na Christian. It's how you act as a Christian. Do you live like a Christian? Paano nga ba maging Christian? Yan po yung mga tanong. So, having a distinction from the world enables us to represent God the best we can. Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, believer ako ni Jesus. Pero chicharong bulaklak yung lumalabas sa mga bibig. Maraming mga flowery words, yan, mga lumalabas. Hindi pwedeng sabihin natin na, Christian ako, pero nakikita ako sa mga gimikan at mga pa-inom-inom, pa-shot-shot. Hindi pwedeng ganun ang identity ng isang Christian. And it's hard. Especially when you are used to that kind of lifestyle. Pag nahirati ka sa ganung bagay, mahirap siya alisan, but you can. Because wala pong impossible sa ating Panginoon. It's just a matter of your decision. If you really want your life to be identified with God, you must make a step. Kahit pa isa-isang hakbang, bawat araw, at least you're doing something. So, ito po isa pang illustration dito sa Exodus chapter 8, 22 to 23. Ito po yung time na ang mga Israelites ay nasa Egypt.
And sabi po dito sa verse na ito, "But on that day, I will deal differently with the land of Goshen, where my people live. No swarms of flies will be there, so that you will know that I, the Lord, am in this land. I will make a distinction," ayan, "between my people and your people. This sign will occur tomorrow." So, nung time po na yan ay may plague of flies. And lahat lang po ng mga Israelites na nasa Goshen ang immune, ang safe sa mga langaw. Huwag niyo na pong tingnan yung katabi niyo kung may lumilipad. Winter ngayon, wala pong lilipad dyan. But alam niyo po na talagang iba yung preservation ng Lord pagdating sa mga anak niya. Pagdating sa mga naniniwala sa Kanya, pagdating sa mga identified with Him, may separation, may distinction. And napakahalaga po ito sa buhay natin bilang Christians. God made a distinction between the Jews and the Egyptians. Those who were His were spared from the plague, and it also applies to the current condition of our world today. Bakit po yung ibang tao nung pandemic ay nawalan ng pag-asa, bumagsak ang buhay? Bakit po tayong mga Christians for God's glory ay patuloy na pinagpapala? There is a distinction. Nakikita ng Diyos yung quality ng buhay natin, even in our private lives, napapansin po ng Diyos kung tapat tayo sa Kanya. Kaya nga po kahit nagkaroon ng pandemic, ang dami pong casualties ng pandemic. And kami po ni Mama, tinamaan kami ng COVID, hindi namin alam. Nangyari po yun. Nagulat na lang po kami. Kasi kakasimula pa lang po ng lockdowns. And sabi, magkakaroon ng lockdown, mga 1 month, 2 months. Parang 1 buwan po ata. So, nag-grocery po kami ni Mama sa Pure Gold nun sa may Makati. Punta kami. Pagpunta namin, napakahaba ng pila. At parang yung mga nakita niyo po sa end times na nagpa-panic buying, tapos, hoard dito, dali, baka di na tayo makalabas. Ganun po yung senaryo. So, pag-uwi po namin ni Mama, hindi namin alam na, pag-uwi po namin ni Mama, tinamaan po kami parehas ng lagnat. Trangkaso talaga. Trangkasong matindi. But we didn't know na COVID yun until lumabas po sa balita yung symptoms. So, magaling na po kami, lumabas, nawala ng panlasa. Yung nawala ng pang-amoy. Tapos yung lagnat na na matagal, ubo na matagal, sipon na napakatindi. Nag-undergo po kami ni Mama doon. Pero hindi namin alam na COVID pala yun. Ay, na-COVID tayo. Pero buhay tayo. So, ano po yung gusto kong ipa-imply dito? Na when God has given you this chance na ipamuhay kung ano po yung dapat ipamuhay, He gives you this special favor. Na kahit yung mundo nagpapanik, nag-aasakit, yung iba namamatay, pag ikaw ay anak ng Diyos and you are identified with Him and you are living for His name, hindi ka kayang kunin ng kaaway. Hindi ka kayang patayin ng kaaway because you are identified with Christ. So, people observe the way you talk and act. Ito po yung sinasabi ko kanina. Christian ka pa naman. Diba? Okay lang yun eh. Born again ka pa naman. Mga ganong Ako po nung dati anak ka pa naman ng pastor. Tapos, nagbabanda-banda ka sa labas. Anak ka pa naman ng pastor, nag-girlfriend ka ng napakarami. Hindi po sabay-sabay Hindi po sabay-sabay. Not to lift myself up, but to put myself down. Because that's not a flex. Mali po yun. Pero, anak ka ng pastor, nagre-relasyon ka ng unbeliever. Ganun po yung label. At ako'y didepensa. Anak lang ako, di ako pastor. And mali yun. Mali pa rin. Mali pa rin. Kahit sa angulo mo tingnan, mali pa din. The point is, if you are identified, anak ka pa naman ng pastor. Light pa nga po yun eh. Pero pag sinabi, di ba, follower ka ni Jesus? Ba't ganun ginagawa mo? Ba't ganun yung inaakto mo? Napakahirap po. Or mas malala po kung, ganyan din pala pag born again. Ganyan din pala pag JIL ka. Pwede ka palang makita dito, pwede ka palang makihalubilo sa kanila, pwede ka palang magsabi ng mga gantong bagay. Mas masakit po
kapag na-equate na tayo sa mundo when in fact we should be identified as God's people. Kaya po importante ang consecration. And pangalawang bagay, that we may fulfill the purpose of our existence. Why do we exist? Tanong po ng mga atheist. Tanong po ng mga naniniwala sa science, what is the purpose of our existence? Tingin sa cosmos, tingin sa galaxy, ganyan. Hindi po nila alam ano ang purpose ng pagkabuhay nila sa mundong ito. Sabi ng Matthew 28 verse 19 to 20, napakadali ng ating purpose. Very specific. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. It starts with God pa rin. So without God, walang purpose. Ganun po siya asimple. Kung hindi natin ma-identify ang sarili natin sa Diyos, hindi natin malalaman yung purpose natin. If we will not be consecrated for God, walang purpose na magaganap sa ating buhay. We can only become an effective witness for Christ if we are consecrated for Him. Mahirap po na mapulaan. Nag-share tayo dito. Maaring makikita niyo po ako, uy, si brother Dan nag-share pag Sunday. Pero pag ibang araw, iba-iba yung sinishare. Nakakatakot yun. O kaya makita niyo po ako dyan kasama ng mga lumilipad ang isip. Ganyan. Paano po ako magiging effective witness? Kapag high po ako spiritually dito, pero high ako sa ibang araw. Alam niyo na po yun. Mahirap po. Kaya nga po yung consecration napakahalaga. Kasi may identity tayo. And hindi natin mafulfill yung purpose. Mahirap mag-share sa labas kung hindi mo kayang i-win yung sarili mo para sa Diyos. You will tell people to be drawn at the feet of Jesus, pero hindi mo madala yung sarili mo sa paanan ni Jesus. Napakahirap pong gawin ng mga bagay na yan. So, our life will speak to people. We can only convince them to follow Christ if our lives reflect His character. Hindi po tayo pinipilit na maging exactly like Jesus. Just to reflect. Kasi hindi tayo magiging perfect kahit ano pong mangyari sa buhay natin. Never. Kahit perfecto ang pangalan mo, hindi ka pa rin perfect. Wala pong may kakayanan maging perfect. Ang only perfect being lang ay si Jesus. And we just reflect. Pinapahiram po tayo ng Diyos ng abilities. Pinapahiram tayo ng Diyos ng talents, ng skills, ng lahat ng qualities. Not to lift ourselves up, but to reflect the character of Jesus in our lives. So, sabi po sa Ephesians 2 verse 10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So, bunga po ng kaligtasan natin yung good works. Hindi good works ang magliligtas sa atin. Otherwise, kung good works lang po ang magliligtas sa atin, dapat hindi na nag-sacrifice si Jesus pala. Kasi pwede namang bayaran pala. Ay, mayayaman punong-puno po ng mayayaman ng langit kung puro good works lang. Charity, tulong sa ganito, tulong sa ganyan. At yung mahihirap, walang kakayanan kasi walang pang good works. Kaya nga po, ang salvation po ay regalo. Ito po ay hindi natin ma-earn kahit kailan. So, tayo po ay masterpiece ng Diyos. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Masterpiece yan ng Lord. Masterpiece yan. Masterpiece po yan ng Panginoon. Kaya nga po, tayo po ay may special na pagkakatawag sa Panginoon. Yan. Consecration solidifies the purpose of our existence. Kapag alam po natin na ang ating pagkakatawag is to make disciples, hindi ako nag-share, brother. Hindi ako marunong magsalita. Mahiyain ako. Sabi nga po nila, actions speak louder than words. So, wag tayong magsasabi ng masamang mga words. Kailangan, yung actions natin itself speaks louder than words. Minsan, yung simpleng pagbukas ng pintuan para sa elderly, sa mga kababaihan, ginagawa pa po ba natin? Ay, mauna po. Hindi, mauna, bahala sa buhay mo. Minsan, dun pa lang nakikita. And, not to brag, but for God's glory, yung akin pong pag-shovel, dun sa aming kapitbahay, nagkaroon po yun ng bunga na I believe it was God also reminding me na ang aking ginagawa
ay hindi nawawalan ng kabuluhan. And if you do something good for the people, that is God's character reflected in your life. Hindi ka man marunong magsalita, hindi ka man marunong na mag-preach talaga ng dire-diretso, punto por punto. Pero yung buhay mo, pag nire-reflect mo yung kabutihan ng Diyos, nakakapag-preach ka. Kaya ingatan po natin yung mga testimony natin araw-araw. Pag pupunta tayo sa mga workplaces, you can be the only Bible that that person will read on that day. Yung buhay mo, dapat ikaw na yung Biblia mismo, walking. Pinapamuhay mo yung pagiging Kristiyano mo para pag nakita nila, ay, nako-convince na ang maging Christian kasi pinapamuhay niya yung pagiging Kristiyano. That's how you win people to Christ. And the greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. Sabi po ni Dr. Miles Monroe. Ayan, pangatlo bagay bago po yung huli, that we may become a pleasing sacrifice of worship. Ito po yung isa sa pinakamahalaga. Ayan, Romans 12 verse 1 to 2, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Present your bodies. So ang katawang ito na pinahiram na ng Diyos sa atin, means to say na hindi po sa atin ito. What we do with this body, accountable po tayo sa Diyos one day. Kaya nga po, paulit-ulit na tinuturo sa atin na pahiram lang ang buhay natin. Baka bukas hindi mo alam kung nasaan ka. Ano yung mga bagay na sinabi mo? Yung huli mo bang sinabi sa iyong kapwa ay napagpala siya? O baka huli mong sinabi, oy, utang mo. Baka huli mong sinabi, Truman, hindi na naman naliligo. Baka ganun yung mga huli nating sinabi. Huwag naman po yun yung tumatak sa isip natin. Nakakatakot po na yung mga bagay na sinasabi natin ay hindi nakakapag-uplift ng tao. So, ingatan po natin kung ano po yung ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Everything we do must come from a heart that intends to glorify God. Yun lang yung pinaka-objective. Ganito ako pinanganak eh. Mabilis akong magsalita. Nag-triple time ako pag nagsasalita ako ng mga kung ano-ano eh. Tandaan po natin na kapag meron tayong consciousness, ay hindi maganda to. Ay, pag sinabi ko to, hindi mag-glorify si Lord. Pag ginawa ko to, hindi mag-glorify si Lord. Lagi kang babalik sa object ng purpose mo sa buhay. Lagi ka nga atras doon. Pag sinabi ko ba to, matutuwa si Lord? Kung kay Jesus ko to sasabihin, matutuwa ba siya? Kung kay Jesus ko to gagawin, matutuwa ba siya? That's how you should have that perspective sa iyong buhay. Sabi po ng 1 Corinthians 6:19-20, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Templo pala ng Diyos ang ating mga katawan. So, of the Holy Spirit within you, whom you have from God. You are not your own. You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. And kadalasan mahirap. Ako po, nung medyo rebellious stage pa, tinatanong ko si Mama, pwede ba ako magpatato? Sabi niya, pwede naman, pero maghanap ka ng ibang bahay. Ganun. Yun ang sagot. Diba? And, ito po yung laging ini-illustrate. Diba? Halimbawa, bahay mo, drinowingan ng ibang tao ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Hindi tayo matutuwa. Kasi bahay natin yun. Pinunturahan mong puti, tapos dinodrawingan ng kung ano-ano. Hindi tayo matutuwa. Same with this body. Kung ano yung ginagawa natin para sa Diyos, dapat consecrated tayo doon. Matutuwa ba ang Diyos na ibabalik natin yung katawan natin na burdado tayo? I don't know. Pero hindi po malulugod ang Diyos kapag ang bagay na pinahiram niya sa atin ay hindi natin iingatan. Pag pinahiram ko po yung aking MacBook ngayon kay, sino bang? Kay AJ, yan. Diba? And binalik niya po sa akin ng good condition, matutuwa ako. Kasi yung pinahiram ko ay bumalik ng maayos pa din yung condition. Try niyo po ipahiram yung kotse niyo sa mga dyan, yung mga susuray-suray, palipad-lipad. Pag bumalik po yan,
di nakabalik. Pero kung hindi na po babalik. So it's the same with this body. Ito po ay pinahiram ng Diyos. At ibabalik po natin ito sa Diyos ng maayos, ng banal, at ng kaaya-aya sa kanyang harapan. Every part of our being must be presentable before God. We consecrate every part of our being and not just certain parts. Lord, i-consecrate niyo po yung mata ko, yung aking ilong, at lahat-lahat. Pero yung bibig mo hindi pa nabuborn again. Born again yung itsura, pero yung salita ay hindi born again. Born again yung postura, pero yung mindset hindi born again. Kaya nga po, not just certain parts of our lives, but every part ng ating buhay dapat consecrated for the Lord. And it only happens when we acknowledge that He is Lord over our lives. At ang pinakamatagal pong naboborn again sa isang Kristiyano, bulsa. Ang bulsa. Born again sa lahat ng bagay. Ang bulsa hindi born again. Naku po. So, the Lord is the one who will encourage and remind every one of us na dapat lahat holistic. Ang Lord po ay ganun eh. Nung binabasa ko po yung isang libro ni Perry Stone, parang may nabanggit po siya dun about sa salvation, saved. It is from the Greek word sozo, S-O-Z-O, which means yung buong-buong pagkagaling. Hindi lang gumagaling from sakit, but even from sins, from other kinds of infirmities sa ating buhay. Holistic po ang Diyos. And pag nagpa-consecrate tayo sa Diyos, dapat hindi lang, Lord, yung kamay ko lang yung mababorn again. Yung kaliwa, pwede kong gamitin sa mundo. Hindi. Buong-buo ang pagka-consecrate natin sa Panginoon. Pangapat po, the Lord can do great wonders among His people. Nababalitaan niyo po ba yung mga preachers before na nagbubuhay ng patay? Yung mga preachers na nagpapalakad ng mga lumpo? Yung mga preachers na talagang iba't ibang miracles yung nakikita sa mga television? And hindi po imposibleng mangyari yun in our time right now. So sabi po sa Joshua 3:5, then Joshua said to the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. And the Lord doesn't want us to miss the miracles He has in store for His people. But it takes a clean vessel. Uulitin ko po. But it takes a clean vessel to be able to contain the wonders that He will do. Gusto po nating magamit ng Lord para makapag-perform ng miracles. Pero may preparation. Kailangan meron tayong paghahanda. Kailangan consecrated ang ating mga buhay before we do it. So ano po ba yung context ng Joshua 3:5? Ano po yung nangyari dito? Sa verse 15 to 16, and as soon as those bearing the ark had come as far as the Jordan, and the feet of the priests bearing the ark were dipped in the brink of the water. So, imagine niyo po, at that time, ang instruction po sa kanila ay pumunta dun sa may shore ng Jordan River. And the Jordan River overflows all its banks throughout the time of harvest. So, punong-puno, umaapaw po yung Jordan River at that time. At hindi nila alam. Alam ba ni Joshua kung ano mangyayari? Sinabi lang, di ba? Consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do wonders among you. Walang may alam kung ano yung wonder na yon. Ang instruction, pumunta ka lang doon, dali niya yung ark, tumayo kayo doon sa Jordan River. And Lord, nandito na kami. Anong mangyayari? So, ano po yung nangyari? The waters coming down from above stood and rose. And up in a heap very far away at Adam, the city that is beside Zarethan. And those flowing down toward the sea of the Arabat, the salt sea, were completely cut off. And the people passed over opposite Jericho. Nahati na naman. Si Moses, di ba, naalala niya po, nung kanyang tinaasang tungkod, nahati po yung Red Sea. And this time it happened again, dahil po, sumunod po yung mga tao to consecrate themselves. So, no consecration, no miracles. Mahirap. Gusto natin, Lord, pagalingin mo yung mga may sakit dito. Hindi naman consecrated. Mahirap po.
And the question is, what if the people didn't obey Joshua's command? Makakatawid kaya sila? Ano kaya ang susunod na kabanata? Hindi natin alam kung anong pwede pong mangyari. But we see here that the people consecrated themselves and the Lord did the wonders. And in this time, kung yung mga panahon po na yun, talagang visible, I believe that the Lord can do the same things here. Yung mga bakanting upuan na yan, pwede pong punuin yan ng Diyos eh. But we need to be consecrated. We need to be set apart for the Lord. Kahit mag-pray tayo ng increase in Lord, padamihin niyo po yung mga taong pumupunta dito. Pero sa prayer lang tayo, Christian, mahirap po yun. Kailangan even in our lifestyle, even when no one sees us, consecrated pa rin dapat ang ating buhay. So, when miracles happen, people are drawn to believe in God. Naniniwala po ang Diyos. Ang mga tao sa Diyos, kapag may nakikita silang miracles, napapansin niyo po yung mga healing crusade, yung mga tambak-tambak ng mga wheelchair, tambak-tambak ng mga saklay, and stuff. Yung mga tao na-amaze. Totoo yung Diyos nila, nagpapagaling eh. But there is a price to pay. Preparation must take place that our lives may be holy and acceptable before Him. Gusto natin agad yon, yung grand scheme of things. Maraming tumatayong pilay. Wag naman po tayong magdala ng patay dito siguro, tapos bubuhayin natin. Pero yun yung gusto ng mga tao makita. Yung mga wonders, yung mga kakaibang bagay, the supernatural. But there is a price to pay. Babalikan po natin yun. Kailangan banal tayo sa harapan ng Panginoon. Kailangan araw-araw tayong nagpapalinis para manatili po tayong banal sa Panginoon. So, consecration empties us of ourselves. It keeps us humble as we acknowledge that every miracle that happens is His doing. Gawa po ng Diyos lahat yon. Ginagamit lang niya po na vessel, yung mga pastors, yung mga evangelists, para mag-perform ng miracles. But they keep themselves consecrated para maging empty sila at pumasok po ang Spirit ng Lord that He may do the wonders sa mga tao. And lastly po, that people may become witness of God's power. 1 Peter 1:14-19, as obedient children, do not be conformed, ito na naman, to the passions of your former ignorance, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, for you shall be holy, for I am holy. And if you call on Him as Father, who judges impartially according to each one's deeds, conduct yourselves with fear throughout the time of your exile, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb, without blemish or spot. So a life changed and consecrated by the Lord is a magnificent display of God's transforming power. Sinong mag-aakala na yung dating palaboy ay magiging pastor? Sinong mag-aakala na yung dating laman ng beer house, punong-puno ng espiritu ng alak, ay magiging punong-puno ng espiritu ng Diyos? Sino pong may kayang gumawa nun? Kaya po ba natin sa sarili nating kakayanan? Hindi po natin kakayanin. Only the Lord can do those miracles. At isang classic example po dito, ang buhay po ni Saul. Yan, si Saul, na naging Paul. So, pag nabasa po natin, yung verse 15 to 19, ayan, actually 15 to 22 po dapat ito. Pero sabi po dito, but the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings, to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Napakatindi ng calling nito ni Paul. I will show him how much he must suffer for my name. Kaya grabe po yung mga miracles na pinperform ni Paul. Grabe po yung mga scriptures na kanyang nasulat na idagdag sa Bible. Kasi noon pa man, tinitingnan na siya ng Lord and sabi dito, I will show him how much he must suffer
for my name. Kaya grabe po yung price na binayaran ni Pablo. Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul. Wow, Brother Saul na siya nung time na yan. The Lord Jesus who appeared to you on the road as you were coming here has sent me so that you may see again. Nabulag po si Saul at that time sa road to Damascus. And be filled with the Holy Spirit. Hindi lang makakita, mapuno ng banal na espiritu ang iyong pagkatao. Yun po yung sinabi dito. Immediately something like scales fell from Saul's eyes and he could see again. He got up and was baptized. May preparation na ginawa. And after taking some food, he regained his strength. Sa verse 20 po, pag nabasa natin, ang bilis ng progression ni Saul. From Saul, naging siyang Paul. So, ano po yung makikita natin? He was filled with the Holy Spirit and he was baptized. May consecration na ginawa. May preparation na ginawa. Verse 20, pumasok agad. And immediately he proclaimed Jesus in the synagogue, saying, He is the Son of God. Ganon kabilis. Ganon lang. Itong taong ito na pumapatay ng Kristiyano, na nagpaparusa ng maraming mga believers. Yan siya dati. Pero dahil sa consecration na nangyari sa kanyang buhay, napuno siya ng banal na spirito, he was baptized, and yung dating pumapatay ng Kristiyano, nagtatawag ng mga patay na spirito upang maborn again. Miracle po ng Diyos yun. Only God can do that. Apostle Paul's life exemplifies the power of being set apart for the Lord. Kasi pwede rin po tayong mapuno ng banal na spirito at mabaptize, tapos bumalik sa dating buhay. Pwede pong mangyari sa atin yun. But the Lord used Paul's life mightily kasi hindi na siya bumalik sa dati. His life was never the same again. Alam na niya yung buhay ng isang taong walayo sa Diyos. At nung naranasan niya yung buhay na siya'y ginagamit ng Diyos, hindi na siya bumalik sa dati. And that is the same thing that can happen to us. Kahit po tayo yung mag-fasting, kahit po tayo yung magpa-anoint ng oil, and kahit po tayo yung mag-iiyak, gumulong-gulong tayo dyan pag hindi po yun enough until we fully surrender our lives to the Lord. Even in the secret of our lives. Kahit po sa mga panahong hindi tayo nasa church. Nagiging Christian lang pag nasa church kasi nasa church. Pero pag ibang araw, hindi na Christian. Mahirap po yun. Kaya nga po yung consecration is not just a Sunday thing. Consecration is a lifestyle. Araw-araw ng buhay mo dapat connected ka. Dapat lagi kang excited sa gagawin ng Panginoon sa buhay mo. His life was never the same again after he encountered Jesus. And he made a commitment. Ang dali po kasing magsabi ng commitment. Promise ko kay Lord ganyan. But promises fail pag wala pong pagsama ng Diyos sa ating buhay. So, if we desire to be consecrated for the Lord, prepare for a massive spiritual revolution for your life. Gusto po natin to. Laging sinasabi, last year pa, it is the season of revival. Yes, Lord, excited kami. Pero yung buhay, ayaw niyang i-involve. Excited lang sa bibig, yes, Lord, revival na. Makakasama kami sa rapture. Pero yung buhay, hindi pang langit. Mabigat po yun. Gusto nating makasama sa langit, Lord. Gusto ko dyan, masarap dyan. Nagpupuri lang. Pero pag worship service, dito po tayo nagre-rehearsal eh. Dito po tayo nag-iensayo. Dito natin sinasanay. Kung puro awitan sa langit at ayaw natin ng awitan, baka hindi tayo pang langit. So, kailangan po, magkaroon tayo talaga ng desire. Gusto nating pumunta sa langit. Gusto nating talagang makasama si Lord. Kailangan dito pa lang sa lupa, makalangit na yung akto natin. Makadiyos na yung akto natin. Yung sinasabi natin, yung kinikilos natin, lahat ng bagay dapat in preparation pagdating natin sa eternity. Otherwise, sayang po lahat ng pagpapagal na yan. Kaya nga po importante yung consecration. Kaya nga po sa ating conclusion, sabi po dito, the ultimate goal of consecration is to exalt more of God in our lives and less of ourselves. Ine-empty po natin yung sarili natin.
Pag pinapakonsecrate natin ang buhay natin sa Panginoon, hindi na po yung dating tayo yung nabubuhay. Hindi na po yung dati nating ugali, mainitin ang ulo, na laging bugnutin, na mabigat ang kamay. Hindi na po yun. Yun yung, yun yung akto ng tao eh. Yun yung flesh natin eh. If we consecrate our lives for the Lord, dapat wala na po yun. Or dapat wino-workout natin na mawala na yun. Before doing something, Lord, pag binitawan ko to, matutuwa ba? Lord, pag sinabi ko to, mag-glorify ka ba? There should be a pause before doing something. Di ba po naalala po natin, naging trending, think before you click sa mga social media. And importante din sa ating mga buhay Kristiyano, before saying something, before doing something, think of God first. Consecrated ako sa Lord. Ito bang gagawin ko ay para sa Diyos? Matutuwa ba siya? And I know this is very basic. Ito talaga, napakadali na unawain. This is basic from a Christian. But we need to be reminded a lot of times. Kasi naturalesa po ng tao na makalimot. Amen. Revive us, God.